Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. At syempre sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga handa na pong matulog. At welcome aboard sa G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Yun po ay araw ng ang Merkules. Wednesday pa lang pala ngayon. At syempre, another episode naman po tayo ng ating health tips and lectures. Syempre, nandito yung G natin, no? Super clingy kay Daddy. So, gustong-gusto niya po talagang mag-yakap-yakap lang po kay Daddy. Yun po, yakap-yakap lang po ito kay Daddy, oh. Kasi syempre, ang G natin is very loving po yan. Very loving po ang G natin. Mainit-init pa naman ang G natin, no? Pero syempre, gusto niya pong yakapin ang kanyang daddy. Yan po siya, oh. Yakap-yakap lang daw, sabi niya. At okay na po siya. Sa yakap pa lang kay daddy, yakap-yakap na talaga. Alright, mga masters and mga ka-G, let's proceed po sa topic natin ngayon. So, ika-10th na factor nagkakos po ng problems po nagkakos po ng hypertension or high blood pressure problem na blood pressure or hypertension, no? Mataas yung iyong blood pressure, 120/80 above po siya. So mga 130/90 above. Okay? For 3 consecutive takings na iba't iba yung different occasions po. Alright, number 10 po is pregnancy. So, akalain po natin, no, yung pregnancy pala ay makakapag-cause po ng problem sa ating makakapag-cause ng hypertension. Hypertension that develops during pregnancy is called gestational. Okay, gestational hypertension. Gestational, which means pregnancy. Kung meron ka niyan, if you have it, it's imperative to manage it to avoid harm to you and your baby. So sa mga babae po dyan na nag-develop po ng wala silang high blood pressure or hypertension nung sila po ay hindi pa buntis, pero nung sila po ay nabuntis, sila ay nagkaroon po ng blood pressure problem. So ibig sabihin, it was developed during the time po na meron po na nabuntis po siya. So, kailangan po yan i-manage dahil po pag hindi po siya na-manage, magkakaroon po siya ng problema sa iyong sarili, sa mga babae mismo na buntis, at syempre sa anak, sa baby. Magkakaroon po ng complications po yan sa loob or sa paglabas ng baby. Yun, di ba? Ano pa ba? Ang sinasabi dito? Okay? Doctors generally define it as blood pressure at over 140/90. 140/90. Pag yan ang iyong blood pressure habang ikaw ay buntis for 3 consecutive takings na siyempre, halimbawa ngayon, kinunan ka, after a few days po ay nakunan ka ulit ng blood pressure. Let's say, pareho din po ang and then the third time, na iba-iba yung araw, iba-iba yung occasion, iba-iba yung oras. At ikaw po ay nakunan na meron kang 140/90 na blood pressure. Yan po ay tinatawag nating gestational. Habang buntis lang po, sa mga buntis lang po, gestational hypertension. So there are several possible causes of high blood pressure during pregnancy. Maraming pong causes po yan. Ano mga causes niyan? Una is being overweight or obese. So marami dyan na bubuntis or mga buntis na siyempre habang buntis po sila ay wala silang ginagawa ay mabilis silang tumaba. Mabilis po silang tumaba, mabilis po silang mag-gain ng weight. Kaya po very fast. O mabilisan po silang nagkaroon ng weight gain, 'di ba? So, weight gain. Anong ikalawa is not getting enough physical activities.
So meron po dyan na hindi na po walang time sa pag-exercise, wala pong time sa pag ano ng mga physical activities po, sorry, ng mga physical activities nila. So yun po, mabilis po sila magkaroon ng gestational hypertension. So anong kailangan gawin natin? Siyempre, kahit buntis po, ay yung iba po dyan, dito sa Amerika, yung mga buntis, nagtatrabaho pa eh. Diba? Pinapatrabaho at yung iba nag-gym pa. Diba? So number 3 po is smoking. Smoking, number 3. Buntis ka na, nagsismoke ka pa, or before ka nabuntis ay smoker ka na, mas malaki ang chance po na magkakaroon ka po ng gestational hypertension. Drinking alcohol, ayun pa, isa sa mga problema. Buntis na ay umiinom pa rin ng alcohol. Diba? Hindi na dapat pwede yan. Or may ba dyan na habang buntis talaga ay ayun, inaabuso yung mga katawan, or before sila naging nabuntis ay sila ay chronic alcohol drinkers na. So, syempre, malaki ang chance na magkakaroon sila ng gestational hypertension. So, next is having a first-time pregnancy. So, sa iba dyan, may mga first-time pregnant, no, first-time mothers, first-time na nabuntis, ay is a big risk also na magkaroon ng gestational hypertension. Okay, so having family history of pregnancy-related hypertension. So, syempre, according sa Western medicine, ay namamana-mana natin yan. So, kung yung parents mo, yung family or relatives mo ay meron na talagang problema, so, habang nabubuntis po sila during pregnancy po ay nagkakaroon sila ng hypertension, malaki din daw ang chance na magkakaroon kanyan. Okay? And of course, ang ating next is carrying more than one child. So, yung iba dyan, the twins or triplets, is a big risk also. Siyempre, imagine yung pressure sa buong katawan mo. Diba? Pag nabubuntis ka at hindi lang pala isa yung laman ng inyong sinapupunan, kundi dalawa or more. Okay? So, next is being 35 years or above. So, pag 35 years and above ka na po, malaki po ang chance na pwedeng magkaroon ng complications. And one of the complications is, of course, gestational hypertension. Sa mga complications is gestational hypertension pag 35 and above na at nabuntis ka pa. Lalo na pag first time mo rin, di ba? Having assistive reproductive technology such as in vitro fertilization. So mayroon dyan iba na hindi po siya normal yung ng baby. Meron yung nagbayad sila ng para po ay magkaroon through in vitro fertilization. Nagbayad po sila kasi hindi nabubuo yung bata pag normal way lang or regular way lang po. So nagbabayad po sila para po sa laboratory i-mix or yung fertilization of egg cell and the sperm cell ay meron silang special procedures na ginagawa. So isa din po yan sa pwedeng magiging cause. And then having diabetes or certain autoimmune diseases. So kung meron ka ng diabetes or like say lupus or multiple sclerosis or iba't ibang meron na po kayong mga problems sa iyong autoimmune system, rheumatic, siyempre, mga arthritis na generalized na po siya. So malaki ang chance po na pwede ka magkaroon ng gestational diabetes. Ayan, sakit G. It hurts daddy. Please don't do that. Okay? So you can prevent high blood pressure in pregnancy. Wala na muna yan. By managing risk factors, you can change. Okay, maraming risk factors, di ba? Yun po yung mga risk factors na pinang-enumerate ko sa inyo. Pwede po yan mapalitan. Pwede po yan natin makontrol. So, syempre, try natin talaga na to live healthy, di ba? Those that are related to lifestyle. So, yung mga smoking, alcohol, di ba?
related sa lifestyle po yan. Diba? Okay? Such as being overweight. O, diba? And then, so kailangan nating i-address ang root of the problem. So, sa mga lectures natin, related pa rin po siya, mga masters. Kasi, marami po tayong mga ginagawa noon na hindi po pa katawan natin ay hindi ayaw ng katawan natin yun. Halimbawa, yung yung hindi natutulog ng 7 to 8 hours. At yung iba dyan ay hindi kumakain ng on time, dalawang beses, isang beses lang kumakain at machicherya pa. So don't expect talaga na magtatrabaho po ang inyong katawan na kung hindi niyo po siya binibigyan ng right na approach. So, kailangan po natin talaga na igawin ang mga dapat gawin at i-provide ang dapat i-provide sa ating katawan. Ba, mga masters at mga ka-G? Alright. So hanggang dito lang po tayo sa ating sa araw na ito. Bukas po ay magkakaroon po tayo ng a little bit of celebration po sa ating birthday celebrant na si Ann Kotick Channel. I hope na punta kayo. Bukas po ay 1 to 2 ating Inday Dayag channel, ay Dayag vlog. Ikalawa natin ay hindi pa natin alam kung sino. Next is Simply Ella. And then of course, Ann Kotick Channel po para sa ating 7 to 9 p.m. Alright, mga masters and mga ka-G. Kita-kits tayo. At maraming salamat. At ako po ay babalik pa sa work. Si G po ay magpapahinga rin. Dahil po dito lang po siya sa bahay. Ako po ay umuwi muna para mag-recording. Alright, this is your one and only Master Worm and G. God is great. Yahoo!